guys, ganap nga, ay tanghali na nga ako nagising pero nag-aaya nga ako kumain ngayon ng pandesal dahil napanood ko nga yung kahapon kong vlog. Hindi na talaga ng mga oras na to ay may mainit pa nga na pandesal at kumuha na nga ako ng Rino at this time Rino na siya, hindi na siya Argentina, naksyota. Di ko pa nga natatapos buksan, tinawag na nga ako ni Shaira at may papakita nga daw siya sa akin dito sa labas. Dahil ito pala sagingan nila Bebu, namumunga na pala ng napakarami. Nung nakita ko nga na ganito nakarami yung bunga, gusto ko na nga sanang kunin at pahinugin ko na lang sa bigasan. Kaya lang sabi ni Bebu, bawal pa daw yan dahil bata pa. Naku, parang balak ko na nga maglagay ng CCTV dito sa tapat ng sagingan. Panigurado mawawala ito, naksyota. Papasok na nga sana ako pero naharang na nga at natsyempoan na nga ako nitong si Kuya dahil ayan may atraso na naman ako araw-araw na lang. Pagpasok ko nga doon, nakita ko nga to si Shaira na binubuksan na nga itong Rino. At ayan na nga, Diyos ko, kanya mananine. Favorite kaya talaga yun ni Rino, ampong mainit na pandesal. Ay, talaga naman, napakasarap niyan. Mas masarap pa yan kay Bebu. Ay! After ko nga kumain, ay naisipan ko na nga rin maligo dahil meron ngang kaganapan ngayon dito sa bahay nila Bebu. Bago nga ako lumabas, binuksan ko na nga muna tong parcel na nagsidatingan sa akin at alos 2 araw na nga to sa lamesa namin. Hindi ko rin alam kung anong klase to. Katapos nga noon ay lumabas na nga ako dahil amoy na amoy ko na nga itong usok na nanggagaling dito sa inasal at sa iba pa nga nilang niluluto. At kung nagtataka nga kayo kung bakit maraming person ngayon dito sa kanila, dahil pa-despedida na nga pala ng daddy niya. Ay grabe, napakabilis nga, 1 month na agad yung nakalipas na yun at aalis na naman tong si daddy. Pero nagsipuntahan din dito yung family ko at hindi na nga ako nakapag-video. Pero after nga no, nagulat ako kaya pala nawawala tong si nanay at si H2. Abay na malengke sila sa pinamalengke ko kanina, naksyota. Sabi ko na nga, pupuntiryahin nyo na naman itong mga pinamili ko. Kaya kahit gaano ko kayong kamis dalawa, hindi ko talaga kayo pinapapunta dito. Charis! Tuwing napupunta kasi dito yung kapatid ko na to na si H2. Abay, lahat ng mga stock ko dito sa bahay, hinahakot niya talaga. Daig na daig ko pa nga ang supermarket, naksyuta, pati mga delata, inuwi nila. Sabi ko nga kila Bebu, sa susunod, wag na lang imbitahin tong dalawa na to. Diyos ko. Maya nga, hindi ko alam kung saan naman nagmula itong mga hito na inuwi ng mga tito ko. Igay ko nga tong plastic ng Watson sa tito ko at sabi ko sa kanya, ibigay niya to sa asawa niya nang hindi sila mag-away pag uwi niya. After nga nun, ay siguro mga 9 PM na nga to. Kaya naman pumasok na ako sa loob at nagpalit na nga ako ng pantulog. Everyday routine na namin ni Bebu na tuwing alas 12 ng gabi, doon kami magi-start magtrabaho. Abay, kailangan talaga namin magtrabaho ng bongga ngayon dahil marami kami nagastos nung buwan ng October. Sabi ko nga sa kanya, lahat tatanggapin natin para meron tayong pang Japan, naksyota. Ayun nga, si Bebu nga ang inaasikaso niya yung business namin na Okay King. Tapos ako naman sumasagot sa ibang mga inquiries. At ayun na nga, nagutom na nga ang mga person. Kaya naman nagpaluto na lang ako ng french fries. Di ko alam kung kami lang ng mga vlogger ang nag-i-start pa lang ang trabaho kapag kaganitong oras na nga. After nga namin magsagot ng mga inquiries, umupo nga muna ako saglit at nagbiryenda at nanood nga muna ako ng Can't Buy Me Love. Diyos ko, ba't hindi nyo pa kasi sabihin kung ano talaga ang nangyari sa nakaraan nitong si Caroline? Ako ang nahihirapan. Sabi ko pa naman ng mga nakaraang araw, hindi ko muna to panonoorin at iipunin ko nga muna yung episode pero hindi ko pala kaya. Pagkatapos nga ng episode na yon ay pumasok na nga ako dito sa kwarto para naman mag-edit ng mga vlogs ko. Napapagalitan kasi ako sa inyo kapag hindi ako nakakapag-upload ng vlog ko sa isang araw. Maya-maya nga, akala ko nga magpo-propose na sa akin to si Bebu dahil meron nga siyang binibigay na sing-sing sa akin. Sabi ko nga sa kanya, sorry, it's a no kasi nagbago na yung isip ko. Charis! Hindi lang pala siya ng Bulgari na sing-sing namin dalawa. Diyos ko, akala ko naman ayun na kinabahan pa mo ako, naksyot ha? Bago ang lahat, gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Paalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Yan nga lang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto nyong i-cash in. Pwedeng 100 hanggang 50,000. After nyo mag-cash in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay grabe, nung una nga hindi ko pa talaga masyadong mag-gets, pero pipindot-pindot ka lang pala dito. Pwede ka na nga manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan, meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko palang nilaro. Talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako, grabe, kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabili sa laro na to. Kaya naman nung malaki-laki na yung napanalunan ko, naisipan ko na rin i-cash out. Dali lang din naman mag-cash out dito, pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yan lang naman! Salamat!